Hello mga kids! Welcome na naman sa panibagong vlog dito sa napakagandang isla ng Boracay. Siyempre, hindi lang tayo nandito para sa beach, sa tubig, sa sand, at sa resort or sa staycation. Kung hindi, nandito rin kami para kumain. I think marami sa inyo naghahanap ng mga makakainan sa Boracay na kid-friendly. Kaya itong video na to, yung ultimate food guide for family-friendly eats dito sa isla ng Boracay ngayon 2026. Kaya mga ka-eats, hindi pa kayo naka-like, comment, and subscribe to our channel, mag-subscribe na kayo para naman hindi nyo ma-miss yung mga videos namin na paparating at panoorin nyo na rin yung mga nakaraan naming videos. Ako nga pala si Mark ng Eatsplorations at dahil mahilig akong kumain at gumala, dadalhin ko kayo sa unang stop natin dito sa Ditalipapa sa Boracay. Tara, let's go! Si Mommy B, sarap na sarap dito sa Mesa Wrap. Kala ko nung una dry, pero grabe, sobrang juicy at sobrang tender. Titikman ko na yung pinakabagong mama ng Sunnyside Group, itong Banana Mama. I like to do this at the light and the topic. The Yopic also. The best yan. Orange, the one and only. Tapos by the beach, Yes. Burley's Barbecue. Walang bola. Kalasan niyo yung mga soft serve ice cream sa Japan. Pero this is in gelato form. And ito yung longest, biggest, or giant barbecue. The first giant barbecue dito sa Boracay. Cafe Got Soul. Walang na-miss. Kahit simula edamame hanggang dessert, lahat masarap. Dito tayo sa unang stop natin, yung bagong-bagong na mama. Kasi may coco, may ube, may mango. Ito naman yung Banana Mama by the Sunnyside Group. Titikman natin yung kanilang turon. Tama ba? Plant-based Banana Mama. So meron siyang vegan coco ice cream, vegan bibingka, minatamis na saba, turon, soy sauce caramel at tul-tul na heritage salt. So 320. Okay, 320 ang ating total dito sa Banana Mama. Kain tayo mga ka-eats, excited na ako. Ito yung kanilang vegan bibingka. Hindi galing sa vegan kundi vegan siya. Wala siyang wala siyang animal products. Puro plant lang to, no? So kung naka-plant-based diet kayo mga ka-eats, perfect to sa inyo. Yung mga desserts ng mga mamas dito. Ito yung ice cream na vegan banana coco. Wow. Yung mga dessert nyo, pasarap ng pasarap ha. Panalo to. So, dalawang scoop niyan. Tapos talagyan pa maya-maya yan na minatamis na saba, turon crunch, soy sauce caramel, at tul-tul heritage salt. So, ito na yung kanilang minatamis na saba. So, yun, paborito ko yan. Pag sa halo-halo, yun lang ang gusto ko. Okay, game. Tapos, mamaya yung kanilang turon crunch. Mataas ang expectation sa atin dito kasi Sunnyside, group to Favorite namin yung mga mama nyo. Hirap mag-Boracay pag di nagmamama. Nung nalaman namin ng Yan. Uy, grabe naman. Rinig ko yung crunch Noong nag-announce sila na meron na, saktong-sakto sabi na, magbo-Boracay kami. Tapos ito na yung soy sauce caramel. Para siguro sweet and savory. Tapos yung kanilang salt. Yan. Yes. Titikman ko na yung pinakabagong mama ng Sunnyside Group, itong Banana Mama. So kunan natin ng lahat ng components in one bite para matikman natin yung sarap. Big bite, let's go. Gabi. Harap ng bibingka. Saka ang ganda ng magaling talaga sila Sunnyside sa textures. May chewy, may soft, may crunchy. Tapos syempre pati yung lasa, matamis. May konting alat. Tapos ang sarap. Parang healthy na na dessert
Turon crunch. Lalaban to sa mango, mama. You like it? Sarap din, no? Oo. Mas panalo yung yung combination ng textures saka ng flavor. Oy, sus! Enjoy! Mga ka-eats, our second stop dahil magkatabi na sila dito sa Ditalipapa. Katabi lang ng Mango Mama ang... Ay, Mango Mama, mali. Ng Banana Mama ang Mango Mama. Nagkakamali-mali na ako dahil sobrang excited na. Siyempre, ate, mag-order tayo ng mixed po. So, 320 din ang kanilang Mango Mama. So, yun naman ang maganda dito. Kasi yung serving niya, mga ka-eats, good for sharing to. So, kung adults kayo, siguro isa, hati kayong dalawa. Pero kami, pamilya, since kids pa yung ka-share namin, kasya pa naman so far. Not unless magkagulo mamaya sa Mango Mama. Pero, eto, magkatabi lang yung dalawang mama dito. The Banana and the Mango Mama. Nalito ko, magkamukha kasi yung logo. Yan, ito na. Ito yung ating black rice na suman. Tapos lalagyan niya syempre ng kanilang salted coconut cream. Tapos tayo din ay maglalagay ng kanilang black rice ice cream na syempre vegan din. No? Walang halong animals yan. Kaya kung ano man yung diet mo, pwede. Tapos syempre, lalagyan din natin yan ng mango cocoa ice cream. Mango Mama! Sabi mo, ice cream naman sarap bili ng 1 galon eh. No? Mommy, it's Mango Mama! Yan. And then, lalagyan ni ma'am ng fresh ripe mangoes. Season po ba ngayon yung mangga? Opo, matamis naman. Matamis. Yan. Tapos, lalagyan pa natin to ng latik. Ayan yan, masarap yun. Yung crunchy latik. For the texture and for the flavor. Yun. Mapapalaban na naman tayo. Tapos syempre, huwag natin kalilimutan yung ating flag. Yan. Next natin, yung unang paborito natin, number 1 choice talaga dito is Mango Mama. Pero tingnan natin kasi kakakain na natin ng banana. So, mango, cocoa ice cream, kasama yung kanilang suman at mangga and latik. Your choice. Which is your choice? Dahil lang, wait first. This is so good. Narang feeling ko lang, mas masarap pa rin ng konti. Yung Mango Mama. Parang, for me yung lasa, mas may variety, pero parang mas nagmamatch sila kahit mas may variety. Si banana kasi parang talagang lahat nasa banana. Ito parang iba-iba. Which is for me, good thing. Pero mamaya, tatanungin natin yung mag-iin ako kung sino ba kung anong mas masarap. Banana ba o mango? Pero number 1 ko pa rin si mango. Pero my number 2 now is banana. Tapos si ube. Tapos ang last ko na si Coco Mama. Sabihin, ano mas gusto mo? Mango or banana mama? So hard, but I think I like banana mama more. Why? Because I like how the ice cream tastes. It tastes like a smoothie but frozen. Okay. Si mango kasi it tastes like natural, like real mangoes. And it's not very mangoish. Oh, okay. Okay. I would believe that. Sige. How about you, mommy? Ako parang yung number 1 ko pa rin, si Mango Mama talaga. Kasi bukod sa mga textures and kung ano yung opposite ng sinabi ni Sabi, ito talagang yung natural flavor ng mangoes. Tapos,
ibang touch naman si Black Sesame na ice cream. Tama, no? Black Sesame ice cream. Black rice. Sorry, Black Sesame, Black Rice ice cream. So for me, Mango Mama pa rin yung number 1. Pero si Banana Mama, worth the try siya. Ang sarap nung bibingka, tsaka nung minatamis na saba. Mga ka-eats, para sa next stop natin dito sa Isla ng Boracay sa mga family eats, andito kami ngayon sa Island Chicken Inasal. Kung mapapansin nyo, binabalik-balikan namin to kasi favorite namin siya dito. Masarap yung chicken inasal nila, very juicy. Kaya nag-order kami ng paa, tapos ng pecho, at yung kansi nila, itatry namin today. At nag-order pa si Daddy Mark ng kalabasa. So malalaman natin later kung okay yung kansi at ang kanilang kalabasa. Pero yung chicken nila for sure na gustong-gusto talaga namin. Dumating na yung mga order natin mga ka-eats. So unahin natin itong kansi na laman. So mukha talagang malambot. At yun, may utak pa dito. Buti pa to may utak. Minsan may iba wala. Okay, here, yan yung sabaw. So mako-compare daw ito, maasim-asim na parang bulalo. No? Tapos ito, pecho for me. At paa. At paa. Si Sadie at Sage hati sa isang paa. Tapos si Mami B isang paa. Si Bini isang paa na rin. Kain tayo mga ka-eats. Kain tayo mga ka-eats. Siyempre, hindi pwedeng hindi gagamitan ng sauce. Dinurog ko pa yung sili. Sobrang juicy talaga ng chicken nila. So, sabi ko kay Daddy Mark, yung chicken oil nila may distinct na lasa na nag-a-add ng flavor at ang sarap talaga. Grabe yung kansi. Maasim-asim, na manamis-namis. Tapos binigay niya sa akin yung utak. Andito po yung utak. Mamaya kakainin ko yan. Kahit mainit, ang sarap ng sabaw. Ay, ito pala, yung kalabasa. Oh, wow. Ito parang ang dali na niya kainin kasi parang nakamash na yung kalabasa. So, kung meron kayong kids na gusto ng kalabasa, I highly recommend this one. Tapos na kami dito sa Island Chicken Inasal. Grabe. So, parang 2:00 na bago na wala yung mga tao. Pero kanina talaga medyo pila. Ang daming tao. Tapos yung table na namin masikip na kasi punong-puno talaga sila. Parang walang off hours to mga ka-eats. And pamilya talaga yung kumakain. Kaya highly recommended to. Lalo na kung mahilig kayong pamilya sa Inasal. Mare-recommend ko rin sa inyo yung kanilang kalabasa. Tapos yung kanilang kansi na sobrang daming laman. Yung utak parang isang malaki lang pero yung laman ang dami. Masarap yung sabaw. Tapos sobrang mapapakanin kayo dun sa kalabasa. At syempre, classic na kahit talaga yung kanilang Inasal na legit. Parang tradition na to. Dapat pagpunta kayo ng Boracay, pupunta kayo talaga dito sa Island Chicken Inasal. Yan yung pangatlo nating stop. Abangan nyo pa yung iba nating stops dito sa family-friendly Eats Food Guide ng Eatsploration Family.
ka-eats, tapos na kami sa Season Coffee. So hindi kami nag-live vlog kasi malakas yung sounds. So, baka makapiright tayo. Pero sana naintindihan nyo yung text namin at yung sarap ng kape. Actually, masarap yung kape. Tapos maganda yung view. Yung view hindi matatawaran. Feeling ko mas maganda lang mag-picture sa umaga kapag hindi na against the light. Kasi kung against the light, medyo wala kayong mapapala. So, naglalakad na kami ngayon. Papuntang D-Mall. Or nasa D-Mall na kami. Tapos, sasakay na kami ulit. Pa-tricycle, papuntang, or e-trike. Papunta sa aming hotel na Seawind. Ngayon, nabook namin via Agoda. Tapos, pwede nyo gamitan ng Agoda code na Eats Agoda para maka-discount kayo sa inyong stay dito sa Boracay. Hello sa inyong lahat. Ayun nagkita pa, nakapag-Jonas pa. Yung plano nating Manila dito sa Boracay natuloy. Ano pa? Gabi! Ingat, enjoy! See you! Jesus, bye-bye, ingat. Bye-bye. Ingat. Sila Jazar. Buti nagkita rin. Tapos dito rin kayo. Ito, nag-Jonas kami. Siyempre, dapat hindi nyo ma-miss sa inyong family food trip. Siyempre, family friendly, kid friendly ang lahat. Mga ka-eats, pasensya na hindi tayo natuloy sa smooth kanina dahil napasarap ang kwentuhan natin kasama sila Jazar at si Aisha at nandito kami ngayon. So after namin magkwentuhan sa Jonas, siyempre, kakain na tayo ng lunch. Ito muna yung i-feature natin. I-feature natin ang Meze Wrap na located dito sa may likod ng D-Mall. Katapat lang ng wetland park. Tapos kapag nakita ninyo itong O Gelato at itong spiral staircase na to, matatagpuan nyo sila sa 3rd floor. Sikat sila for their kebabs, shawarma, and many more. So aakitin natin ito para matikman yung masarap na pagkain ng Meze Wrap. Let's go! Pag umakit kayo dito, dahan-dahan lang. So, spiral staircase siya. At akala nyo dito na sa 2nd floor. Hindi, nasa 3rd floor pa. Located yung Meze Wrap na very witty name kasi masarap daw talaga dito mga kids. So, ito yung view from the spiral staircase. Hello po sa inyong lahat. Isasama natin to kasi marami daw talaga nasasarapan dito. At alamin natin yan kung talagang masarap. Pero, looking at it, mukhang family-friendly naman yung place. Careful lang kayo pag may maliliit talagang bata or buhati nyo na lang. Sila Sadie at Sage, kayang-kaya na nila yung paakyat. Pero baka pag may maliit, yun lang. So, sa kapag may mga senior, ingat-ingat lang din sa pag-akyat. Tara,
pasukin na natin yung Messerap at alamin natin kung masarap pa talaga. Let's go! Pagkakit nyo, ito yung view. May view ng Wetland Park. Tapos pwede rin kayong kumain dito banda. Tapos kita nga pala, dun yung Back Beach Burgers na kinain natin dati. Tapos dito si Mommy B and the twins and Beanie. Oh, Beanie! Tapos si Messerap. Yan. Grabe mga kids, jam-pack dito sa Messerap. Nandito na yung aming mga pagkain. I believe this is the beef turmeric rice. Ito, Mami B, ano to? Mozzarella wrap. Yung kanilang meze fries. Hummus platter. Meze 3. At yung kanilang chicken turmeric. Dito yan sa Messerap. Sikat na sikat dito sa social media at kahit sa mga locals at mga turista dito sa Boracay, masarap daw talaga dito sa Messerap. Alamin natin. Let's go. Si Mommy B, sarap na sarap dito sa Messerap. Masarap actually. Yung spices niya on point. Hindi siya sobrang spicy. Just the right flavor. I think yung pinaka-kid-friendly lang for us is the chicken turmeric rice, no? Medyo manamis-namis din kasi siya eh. Hindi ganun katapang. Ito yun mga kids. So pwede natin talaga siya ipasok sa family-friendly eats, no? And pwede yung treat nyo as parents. Oh wow, mayroong iced tea. Thank you. So meron pa tayong iced tea dito. Ito, parang itong lahat, greatest hits. Kung marami kayo, would be perfect for sharing. Pero kung siguro dalawa lang kayo, highly recommended itong chicken turmeric rice, itong mozzarella wrap, at I believe itong hummus. Kung madami kayo, orderin nyo to lahat mga ka-eats. Hindi kayo magsisisi dito sa Messerap. Panalo. Matapos maglakad-lakad after kumain sa Messerap, bumalik kami ulit sa kanilang spot. Dahil sa ground floor, may nakita kami ni Beanie kahapon na sikat na gelato place. Sobrang haba nung pila. Ito nung gabi. So buti na lang ay kabubukas-bukas lang nila. Ngayong 2 p.m. Ito ang O Gelato. As in OMG. O Gelato. Ito yung kanilang mga price range. Tapos syempre, Boracay ito, kaya ice cream ang isa sa mga isasuggest natin sa inyo na kainin nyo with your family and friends. Tingnan natin kung anong flavor yung meron sila. Mga ka-eats, andito na tayo sa O Gelato. Mainit-init pa, kabubukas-bukas lang nila recently. Tapos ito yung mga flavors na meron sila. Rose lychee, mascarpone lemon, choco bianco, peach, matcha, triple coconut, pistachio, pineapple calamansi, mango, at ito ata yung melon, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito yung kanilang price range. Signature 190, 170, classic, affogato is 250. Tapos meron silang bagong labas lang, mainit-init pa, chocolate. Tapos ito yung mga flavors talaga nila mga ka-eats. Matatagpuan ng O Gelato dito lang sa tapat ng Wetland Park at malapit sa D-Mall. Nasa ilalim sila ng Messerap. So kapag naghanap kayo ng dessert dito sa Boracay, subukan nyo to. Nung isang araw, sobrang daming tao dito. Kaya ngayong hapon lang tayo nakapunta. Titikman na natin mga ka-eats.
ni Mommy B yung Choco Bianco or white chocolate gelato. May white chocolate chips pa. Very white chocolate. Sarap. Oh wait, Tapos, creamy. Perfect sa mainit na panahon. Matcha naman mga ka-eats. Tingnan natin kung matcha rap ba to. Wow. Walang bola. Kalasan niyo yung mga soft serve ice cream sa Japan. Pero this is in gelato form. Manga Eats, I'm gonna try my mango ice cream. Ay, gelato pala. Tastes like actual mango, but like this. Made with real So mango good. daw yan eh. Oh, no wonder it's so good. Mango. Yummy. Enjoy! Mango for the three girls. Like it? Wow. Yan, enjoy! Dito yan mga ka-eats sa next na recommended stop natin sa ating food guide na family friendly sa O Gelato. Malapit lang sa Balabag Wetland Park at sa D-Mall. Subukan niyo kapag next time na nagpunta kayo sa Boracay. Sunset! Sunset Back at yun. Discovery. Pero family friendly eh. Kasi pwedeng family friendly drinks and bites dito. Yes. Meron silang happy hour. Tapos nag-fries yung mga bata. Pero kung kakain daw, dapat sa tables and chairs doon sa may gilid. Para hindi tayo magkakalat. Tapos kagaya nung sinabi ni Daddy na very family, kid-friendly. Totoo yun. Kasi kanina kami dalawa nandito, nagdi-drinks, tapos yung kids naglalaro lang sa sand. So, isa yun sa mga bagay kung bakit namin gustong-gusto yung Boracay. Kasi yung sand pa lang, yung shore pa lang, attraction na siya para sa mga bata. Mga ka-eats, after natin tumambay sa beachfront kanina at nag-sunset, lalo after namin mag-drinks at mag-fries ng kids sa may Discovery Boracay, dinner naman tayo ngayon. So parang ibang-iba na yung kulay ko sa kaitsura ko. Wala na tayong salamang, hindi ko alam, maputi pa ba ako, maitim ako, pero sobrang nag-enjoy talaga kami sa Boracay. So for dinner, nag-Dos Mestizos kami. Ang maganda dito sa Dos Mestizos ay ilang steps away lang siya from our hotel na Seawind Boracay. So, kakain tayo ng pizza, ng Spanish food. Dahil sikat siya sa Spanish food. Tapos nandito kami sa Alfresco area nila. Subukan natin dito at titingnan natin kung marirecommend ba natin ito as a family-friendly eats sa food guide natin dito sa Boracay trip na ito. Alam natin, let's go! Dumating na yung ating Compli bread. Sabi sa amin ng friend namin, masarap daw yung bread nila dito. Kasi sila yung isa sa mga naunang suppliers ng bread sa Isla. May kasama itong balsamic and olive oil. How's the bread? Good. Good. Tapos ito, croquetas de hamon. 4 talaga siya mga ka-eats. Pero 2 na lang. So, nakita nyo kung gaano ka-excited yung mga kids. So, ito yun. Ganito kalaki. Part of their tapas menu. Oops, nasira. Ayan, ito yung loob. Looks very creamy. Tinikman na agad. Sarap. Croquetas de hamon. Halos ang bechamel talaga. Tapos, siguro small slices or small cubes of hamon. Sarap. Crispy on the outside. Super creamy yung loob. Yung kanilang Compli bread naman, na gustong-gusto na kagad ng mga kids. Parang siyang sourdough. Wow. Good sourdough. Medyo chewy, crusty. Tapos ang ganda ng pagkakagawa. Bagay na bagay sa balsamic and olive oil. Who liked the croquetas? What score do you give it? 10. How about you? 10. 10. 10. Wow!
At may kararating ng gambas. Tingnan natin kung anong mas masarap. Gambas dito sa Got Soul. Kasi ito parang mas classic eh. Tingnan natin ha. Gambas. Medyo madami-dami siya. Tapos yung size medyo mid-size shrimps naman. It looks like the one inside here. Seafood, sir. Yung plain rice po, saan po natin isabay? Ano sa pork chop nila? Thank you. Ang sarap. Wow. Grabe. Nag-order kasi kami ng pork chop. Eh, yung twins gusto mag-rice, so nag-order kami ng extra rice. Kaya tinanong ni Kuya. Wow. Grabe, parang ang sarap sa rice nung pinaka olive oil nung gambas. Tikman na natin yung bawang. Perfecto. Dumating na yung ating pepperoni pizza. Parang siya American style. Tapos ang maganda dito, 650 pesos lang siya, pero malaki. No? For the size, siguro at least mga 14 inches to na pizza. Tikman na natin. Mainit-init pa. Ang ganda ng luto. Kahit yung crust niya. Wow. Yung lasa nung sauce. Kaya tamang homemade. Tapos yung cheese niya, ang ganda ng quality. Ganda rin yung pull. Excuse me. Next naman ay itong tortilla de patata. Para siyang omelette na may layers of potato. Kaya tortilla de patata. Bango. Tama si Dini, mainit. Pero, ang sarap. Parang gusto ko yung lasa ng food nila so far. Hindi siya maalat. Parang, it's very, it focuses on the flavor of the ingredients. Tapos, properly executed. Sarap. Surprising yan. Good for siya naman ka. Dumating na yung ating herb-crusted pork chop with a side of salad and mashed potato. Tapos para siyang merong sariling sauce. Hindi ko alam kung para siyang chimichurri. Grabe yung pork chop. Ang laki. Parang mga 1-inch thick. Good luck. And then this one, yung extra rice for the twins na sana kainin nila. Kain tayo. Time to taste our herb-crusted pork chop na may chimichurri sauce for the win. Let's see, ang kapal nito, mga 1-inch thick. My goodness. Kala ko nung una dry, pero grabe, sobrang juicy at sobrang tender. Wow, panalo. Tapos ito, mukhang gawa nila. At yung chimichurri, sobrang on point. Winner to. Mga ka-eats, tapos na kami kumain dito sa Dos Mestizos. Grabe, sobrang pula ng ilong ko. So, inabot tayo ng 3,124 sa ating kinain. Sobrang pwede na kasi busog na busog. Meron pa kami take home. And sobrang good for sharing. Masarap. Nagustuhan ng kids yung pork chop, yung kanilang pizza, kahit yung kanilang compli bread at yung ano ba? Yun mga binanggit ko. And sobrang panalo, busog na busog. And masarap talaga siya mga kahit. So, ito yung our stop so far. And then abangan nyo pa yung iba nating stops dito sa food guide na gagawin natin dito sa Boracay. See you! Hello mga kids! Ito na yung next stop ng ating Boracay family-friendly food guide. Nandito kami ngayon sa may malapit lang sa Balabag Wetland para kainan yung Banban na isang sikat na dim sum at Chinese restaurant dito sa isla ng Boracay. Pasukin na natin. Let's go! Pero bago tayo pumasok, ito yung kanilang exterior. Okay? Tapos ito yung sample menu na meron sila. So nakikita ko to sa social media, si Bun Bundle, yung kanilang siomai, meron silang mga dumpling, gyoza. Tapos ang cute kasi yung kainan sa labas, meron silang parang mini tables and chairs para kayong nasa Vietnam. Tapos ito naman syempre, mga oriental lanterns. At makikita nyo na itong Bun Bun. Tapos yung kusina nila, kita nyo from the outside. Ito yung hallway, papasok.
Tapos kita ninyo yung kusina nila. Napakalinis. Tapos ito yung mga iba pang decor. At probably some ingredients na ginagamit nila. Tapos ito na yung pinaka-interior. Ang cute. Para kayong na-transport back in time into like old school China. Very oriental. Very Chinese. Tapos kahit yung mga artwork. Naka-Chongsan. Maliit lang to. Siguro mga 6 siguro more or less mga 20 plus seater lang to mga ka-eats. Ito yung kanilang menu. Dim sum and small plates. Meron silang siomai, beef dumplings, fried siopaw, fried gyoza, fried shrimp balls, sesame slaw, ginger scallion, chili garlic, at cropek. Siyempre chili garlic free na yan. Meron silang noodles din. At meron silang drinks. Tapos ito yung sikat nilang bun bundle. So, pwede kayong magkaroon ng prawn crackers, ginger scallion, chili garlic, yung mga skewers na meron sila na char siu, honey soy chicken, sesame mustard, salt and pepper. Tapos ito yung price list niya. Sobrang na-excite kami kumain dito kasi last na kinainan namin, si Mezerap, na nakita rin namin sa social media, masarap nga talaga. So si Bun Bun, na lagi rin namin nakikita sa social media when it comes to Boracay Eats, excited na rin kami tikman kasi alamin natin kung masarap pa talaga dito or hype-worthy ba ang lugar na ito. Alamin natin yan in a few minutes lang kasi kabubukas-bukas lang nila yung food daw mga 20 to 25 minutes. Hindi kami nakapag-vlog kanina kasi sobrang focus kami kumain. Tapos medyo may music kasi. So, ito na. Tingnan nyo naman. Kayo na lang mag-judge kung nasarapan ba kami o hindi. Simua. Parang naubos talaga yung laman ng table. Punong-puno yung table as you can see. What did you like the most? Shrimp Yung bun. balls. Shrimp balls? Yes. The best? And I like that, that they have a milk container one. Aesthetic yung water bottle eh, no? How about Mommy B? Ako nagustuhan ko yung chicken noodle soup nila. Sobrang malasa yung broth. Tapos yung meat. Parang siyang minced meat eh. Yung kasama ng noodles nila. And yung texture ng noodles ang sarap. How about you? What did you like the most? Oh, eh. How about you? I like the noodles and the rice and the kropek. The Piopic also. Ako naman, yabe, sobrang nagustuhan ko yung shrimp balls na to the point na hindi pala natikman ni Mommy B. Tapos ang galing nung kanilang bun deal. Kasi, ano siya eh, parang nakaset siya kanina na nandito mga ilang skewers yan, meron kasamang flat bun. Tapos, Sauces. pwede nyong pagsamahin, gagawa kayo ng parang taco. Parang medyo Asian style taco na nag-work. Masarap yung kanilang scallion ginger. And grabe yung ano nila, Chili sauce. yung chili nila, sobrang anghang. Kung mahilig kayo sa manghang, panalong-panalo yan. Kaya mga ka-eats, recommended ba itong bun bun? Yes na yes. Kasi sobra. Nagustuhan ng kids, busog sila, busog kami, happy. Panalo tong stop na to. Saka sa mga nag-hype dito online, approve mga ka-eats. Hindi pala to hype lang. Legit tong bun bun. I-try ninyo kapag nag-Boracay kayo. Mga ka-eats, itutuloy natin yung ating food trip or food guide for family-friendly eats. Kakain tayo ng merienda dito sa Smooth. Katabi lang siya ng Cafe Got Soul na kinainan natin earlier this video. Tapos ito rin yung Jonas na magkakatabi lang din sila. So dito tayo kakakain ngayon ng merienda. Alamin natin kung masarap pa dito o hindi.
spaghetti bolognese, hand-cut fries, chicken satay, tapos yung beef burger ni Bini na mukhang makapal dito sa Smooth. Sa Station 1, dito sa Boracay. Mga ka-eats, tapos na kami kumain sa Smooth. Yung food niya parang sakto lang. Mas simple than most of the restaurants na nakainan namin dito. Siguro ang pinaka-highlight nun sa amin is yung chicken satay na maganda yung pagkakagrill. Pero yung sauce niya, parang sabi ni Bianca lang, peanut butter lang. Yung fries niya okay naman. Yung spaghetti, sakto lang. Saka yung burger, medyo could use some improvement, lalo na sa bun pa lang. Makita mo parang medyo store-bought bun siya. Yung patty makapal, pero parang medyo, for me hindi siya pure beef. Tapos yung drinks masarap naman. Siyempre mango shake and yung watermelon mint. Price, siyempre more on the expensive side, pero ang panalo talaga doon is yung view. Talagang winner yung view, lalo na pag sunset. Probably one of the best sunset views dito sa Boracay yun. So, kung gusto nyo i-try, pwede nyo subukan yung kanilang pagkain. At recommended naman namin siya for the fries, for the satay, For the view. and for the view. Buti na lang nabigo kami dun sa kabila. Buti meron pala ditong Merlis sa may malapit lang sa Seawind. So, since 1988, ito talaga yung hinahanap-hanap. The Chori Burger na 80. Kapag single patty, 70. 70 po pag stick. Tapos 150 pag double. Tapos ito yung mga iba pa na lang ino-offer. Yan. Tapos syempre ito talaga yan eh. Yun talaga yun. The Chori Burger of Boracay. So pag naghahanap kayo, pag masyadong mahaba yung pila, papunta na lang Station 2. Dito sa may Seawind lang banda, makita nyo sila Merlis dito. Recommended talaga doon na Boracay Food Trip Eats. Na syempre family friendly kasi meron silang hotdog, longganisa, pork barbecue, tapos yung mga pang-adult na syempre mga isaw, tenga, dried squid. Tapos syempre nga pala ito, yung best seller na Chori Burger. For our second to the last food stop dito sa Boracay. Buti na lang nung naglalakad kami pabalik sa hotel, nakita namin si Merlis Barbecue at syempre bumili kami ng famous na Chori Burger. Huling nakain namin nung bisita namin nung 2022. Yun yon. Tapos after nun, hindi na namin siya na-try. So ngayon na lang ulit namin siya makakain. So let's go! Ayan. Bumili kami ng hotdog, syempre isaw. tapos double patty. Yung So parang imbis na dalawa lang na slice ng chori, Ito, papakita na. parang naging 5 kasi parang dalawang malaki Wow. tapos tatlong maliliit na slice. Tapos syempre sa grilled buns. Yes, 150 pesos yan. Ooh, yummy! Hot. And it smells so Hot good. talaga. I want to try! Yung Wait, first chori, careful you have sand. yung chori talaga manamis-namis. Guys, Tapos Wait yung lang. grilled bun niya, ang harap. Ang lambot, ang sarap. Oh, you eat. A bit hot pa. Yum. Yum! The best yan. Orig, best. the one and only. Tapos by the beach, Yes. Merlis Barbecue. Next naman, ang ating grilled hot dog. Na mukhang masarap. Ang harap talaga nung sauce na pinapahid, no? Parang siya, yung matamis na sauce, pero hindi siya nakakaumay. Tapos, syempre, isaw. 15 pesos. Yung hotdog I think 60 pesos. I want to try. Yung isaw, pa, crunchy pa.
Ganda ng pagkakaluto. I'm gonna try this one. Ayun, nagagawa na sila. Hotdog. Family friendly talaga. Dito lang yan, katabi ng Seawind at meron pa sila isang branch na malapit sa Station 2 pero dito wala masyadong tao. Merlis, our second to the last stop dito sa ating food trip sa Boracay. Abangan nyo yung last stop mga ka-eats. Ito yung Zugba Grill House, malapit lang sa Balabag Wetland Park. Kilala sila sa kanilang mga inihaw, kaya Zugba or Sugba. So inihaw na seafood, kaya na silang inihaw na meats. At kilala sila sa kanilang giant barbecue or yung parang mahabang barbecue nila na on a stick. Tapos ito pa yung mga ilan nilang specialty. So Zugba Seafood Bilao, Zug Bundle, at ito yung kanilang foot-long na giant barbecue. First giant barbecue in Boracay. Dahil maaga pa at wala pang music, tapos walang tao, pwede natin i-shoot yung interior niya. As you can see, perfect siya for big groups. So, na mahilig mag-eat, sleep, grill, and repeat. Tapos, meron silang high chair, pwede for families with small children. At air-conditioned siya. Parang medyo mainit lang kasi kaka-open-open pa lang nila. So, very classic naman yung itsura at bagay na bagay sa beach. So ito, nakapwesto na yung ating mag-iina dito. At yung menu, nasilip na rin yung mga mibi. Tapos maya-maya, tayo ay kakain na. Mga kaids, dito na yung food natin. Gising-gising na mainit-init pa. Freshly grilled na chicken inasal. Tapos yung kanilang pork kansi na parang na-impress ako kasi parang grilled pork belly pa pala siya. And ito yung longest, biggest, or giant barbecue. The first giant barbecue dito sa Boracay. Chicken barbecue yan. Tapos meron tayong platter of rice. What diet? Walang diet. May inintay pa tayong ibang order pero grabe, puno na kagad yung table natin dito sa Zugba. Dumating na rin yung mango shake at oyster sisig. Itong oyster sisig daw nila, same daw to sa Nalca. Kaya excited kami isa. Hindi pa namin natitikman or hindi pa kami nakakain sa Nalca. Kaya ito at least meron tayong taste of Nalca dito. So again, gising-gising na mukhang loaded ng chili, oyster sisig, itong inasal na benta agad, pork kansi, platter of rice, chicken barbecue na talagang naubos na halos. Kain tayo mga kaids dito sa Zugba Grill House. Mga kaids, masarap nga yung oyster sisig. Ang maganda dito, ang lalaki ng oyster pieces, hindi siya as crispy as would I like it to be. As I would like it to be, pero very juicy at fresh na fresh yung oyster. Sobrang sarap. Kasi yung tipong mapapakanin at mapapabeer ka sa yung inasal na masarap tayo. Very juicy. Tapos, maganda yung chicken part. Malaman. Mas maganda yung pagkakaluto. Hindi na nga ako nasusauce eh. Yan yung sakasarap. Yung pork kansi naman, hindi ko na sinuspoon. Lagok na agad. Ang sarap ng asim niya. Tapos, ang panalo dito, inihaw na pork belly yung gamit nila. Ang dami pang gulay. At syempre, yung giant chicken barbecue nila na foot-long. Ganun din, masarap na yung pinaka pang-base nila. Tapos, lambot. Manamis-namis. Bagay sa spicy niya, naggising-gising. Mga ka-eats, tapos na kami sa aming Zugba Grill House experience. At grabe, parang mas na-enjoy namin siya today. Kasi nga, yung last time na pumunta kami,
Ang dami naming sinubukan. Pero ngayon, syempre, yung best sellers like yung Giant Barbecue, yung Inasal, yung kanilang Kansi na may grilled pork belly. Tapos surprisingly, sobrang sarap. Creamy at maanghang yung kanilang gising-gising. Tapos yung kanilang Nalka Oyster Sisig. Sobrang laki ng oyster. Very juicy. May konting crispness. Tapos very creamy and a little bit of spice sa dulo. Kaya kung naghahanap kayo ng masarap na grilled food, both meat and seafood dito sa Isla ng Boracay, subukan nyo itong Zugba Grill House. Malapit lang to sa D-Mall. Mga siguro more or less 50 meters away lang. Kayang-kaya lakarin from D-Mall. Abangan ninyo mamaya kung ano yung mga favorites namin dito sa aming Boracay Food Guide. Bago natin tapusin yung vlog, maraming salamat. See you later. Mami B, ano yung mga paborito mo sa mga kinain natin dito sa ating Boracay food trip? Ako, syempre, yung oldie but goodie, si Mango Mama talaga. Na-try namin si Banana Mama, pero Mango Mama pa rin ang number 1 para sa akin. Tapos sa mga savory dishes naman, natuwa ako kay Cafe Got Soul. Bukod sa maganda yung view, lahat ng nakain namin masarap. Pinaka nagustuhan ko sa Cafe Got Soul yung yung spaghetti bolognese. Tapos yung kanilang yung bistek. Sarap siya itry yung bistek. And then, natuwa ako syempre for si Island Chicken Inasal. Talagang favorite pa rin siya. And sa Zugba naman, nagustuhan ko yung oyster sisig nila. So yun, kapag pupunta kayo ng Boracay, pwede nyo itry yung mga recommendations namin. Tapos lahat yon family-friendly, kid-friendly. May mga dishes sila na pwedeng i-offer for the kids. How about Ate Bini? Ano yung mga favorites mo? My favorite for the sweet side is Banana Mama for now. It's because I really like how Banana Mama has that turon crunch. Yeah, aside from Mango Mama, but it's still number 2, si Mango Mama, of course. And for the savory, I think I like Cafe Smooth, diba? Cafe Smooth, the burger. There, it tastes good, but also what Dad said, the bun needs improvement a bit. And also Island Chicken Inasal. Mga kaits, ako naman, ang paborito ko sa aming experience dito sa Boracay, I believe na impress akong gaano talaga kasarap yung mezerap. As in, panalo siya. Yung spices niya on point. Hindi siya extra, hindi siya over. Just the right amount of spice para ma-enjoy mo pa rin yung experience. Tapos, I believe na enjoy ko rin. Tama si Mami Bianca. Cafe Got Soul. Walang na-miss. Kahit simula edamame hanggang dessert, lahat masarap. Pero kung papipiliin ako, yung pizza na sinerve nila, I think yun lang daw ang pwedeng orderin sa kanila from Casa Mezcaleria. The bacon pepperoni pizza. Tapos yung kanilang bistek nga. Tapos yung shrimp Alfredo. Grabe yun. Masarap talaga. And I think the oyster sisig din sa Zugba. Grabe, ang sarap. Aside from their giant chicken barbecue, at saka yung inasal nila, must try din yung kanilang oyster sisig na I believe na same timpla as Nalka. Kaya mga ka-eats, kung punta kayo Boracay anytime soon, dala nyo yung pamilya nyo or kayo lang, food trip, make sure to watch this video and make sure to try our recommendations, no? Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Tapos mga ka-eats, gamitin nyo rin yung aming discount codes sa Agoda, Eats Agoda, and The Tan sa Agoda Hotels. Agoda Activity sa Mantans Activity, tapos Agoda Eats. And then for Klook Hotels, Eats Klook and The Tan's Klook. Tapos pag first time ninyo, pwede pa rin kayo gumamit for the activities. Maraming salamat sa panonood mga kaits. Sana na-enjoy ninyo yung aming mga kinainan dito sa Boracay. Until next time, bye-bye!